Karanasan ito ni Kadyo. Itong mga panahong ito, kasalukuyang lugmok sa kahirapan ang pamilya ni Kadyo. Walang pagpipilian ng kanyang mga magulang, kundi siya ay ipamigay, nang sa gayoy kahit papaano'y magkaroon ng kaginhawaan ang kanilang pamilya. Dahil si Kadyo lang noon ang nag-iisang lalaki sa kanilang magkakapatid, pumayag siya na lumayo sa kanyang pamilya sa pangakong hindi na mangyayari sa kanyang mga kapatid ang tadhanang tatahakin niya. Masakit man para kay Kadyo na lisanin ng mga ito sa murang edad, wala siyang magagawa sapagkat yun lamang ang nag-iisa nilang paraan para makatakas sa kahirapan. Dahil sa wala pa noong dumarating na manlalakbay sa kanilang lugar, kung kaya't patuloy pa ring nananatili si Kadyo sa poder ng kanyang mga magulang. Bihira na siya noong makisabayang kumain sa mga ito, gawa ng alam niya sa kanyang sarili na siya ay lilisan din naman. Hanggat maaga pa kay Kadyo, ginagawa niya ang lahat para mapalayo ang kanyang loob sa kanyang mga kapatid at ama. Ilang araw magmula noong nagpasya ang kanyang mga magulang na ipamigay siya, dumating ang isang matandang dayo sa kanilang lugar. Marami itong daladalang kagamitang nanggaling pa sa ibang lugar na siya din namang ipinagpalit kay Kadyo. Mismong ang mga magulang na niya ang lumapit dito, kung kaya't walang nagawa ang manlalakbay kundi siya ay tanggapin. Sa pag-alis nila sa kanilang baryo, daladala ni Kadyo ang hinanakit sa kanyang ama't inang pabaya. Nais niya noong maghigante sa mga ito, subalit alam niya sa kanyang sarili na wala siyang magagawa. Habang naglalakbay sila ng matanda, doon na niya ito dahan-dahang nakilala. Kadyo ba ang pangalan mo, iho? Tanong ng matanda, habang sila'y nakasakay sa kanggang hila-hila ng dalawang kalabaw. Oo, ako nga ho si Kadyo, Manong. Kayo ho, ano hong pangalan ninyo? Sagot naman niya rito. Gregor ang pangalan ko, iho. Huwag kang pasaway, ha? Tulungan mo ako sa aking trabaho para hindi tayo magutom. Huwag kang mabahala, Kadyo. Mabait akong tao, sa sino mang mabuti ang pakikitungo sa akin. Kalimutan mo na ang iyong mga magulang. Ikaw ay tuluyan na nilang inabandona. Sagot naman ng matanda. Nang marinig ito ni Kadyo, itinatak niya yon sa kanyang isipan. Makalipas ang 3 taon, kahit papaano'y may edad na siya at marunong gumawa ng sariling pasya, sila pa rin ang matandang yumakap sa kanya ang magkasama sa anumang trabahong kanilang ginagawa. Bagaman hindi kaano-ano ni Kadyo ang matandang yon, napamahal na siya rito. Mabuti ang pakikitungo ng matandang yun sa kanya at kahit papaano'y hindi siya nito sinasaktan kapag nagkakamali siya. Sa tinagal-tagal na nilang magkasama, alam ni Kadyo ang lahat ng galaw ng matanda. Maging ang napakadilim nitong sikreto ay alam na din niya, gawa ng siya ang nag-iisa nitong pinagkakatiwalaan. Noong una, ninais din ng matandang kitila ng buhay si Kadyo, subalit nang makita nito ang walang takot na pagmumuka ng bata, nagdesisyon niyong gawin niyang pinakaunang alagad sa mga bagay na kanyang ginagawa. Kahit alam ni Kadyo na aswang ang matandang si Gregor, patuloy niya pa rin itong pinagsisilbihan sa abot ng kanyang makakaya. Handa siyang pumatay ng kahit na sino, alinsunod sa utos nito. Ganoon katapat si Kadyo sa matanda na halos inakala na niyang wala ng bukas para sa kanya. Sa paglipas pa ng mga araw, linggo, buwan at taon, palipat-lipat sila ng lugar para mapuna ng gutom ng matanda. May mangilang-ngilang albularyo ang nagtangkang humarang sa kanilang ginagawa, ngunit hindi yun umubra kay Gregor at kay Kadyo. Lahat ng mga albularyo na kanilang nakakasagupa ay pinapatay ni Kadyo sa kadahilanang ayaw niyang may manakit sa taong itinuring na niyang padre de pamilya.
Sa loob ng napakahabang taon, naging mamamatay itong si Kadyo. Wala na siyang inisip kundi ang sumunod ng sumunod na parabang isang aso. Napakadilim na din ang kanyang isipan noon dahil walang Diyos ang nagbibigay liwanag sa kanyang napakadilim na bukas. Isang araw, habang nasa gubat sila ni Manong Gregor, ibinilin sa kanya nito na babalik sila sa kanilang lugar. Eksakto ng araw kung kailan siya ibinigay ng kanyang mga magulang para naman kahit papaano'y magkaroon siya ng pagkakataon na muling makita ang mga ito. Kadyo, humanda ka. Sa mga susunod na buwan, babalik tayo sa iyong dating tahanan. Bilang gantimpala, muli ko sa iyong ipapasilay ang tumalikod sa iyong pamilya. Gusto kong makita ang magiging reaksyon mo pagkakita mo sa kanila. Alam kong matatag ka, Kadyo. Napakalalim na ng pinagsamahan natin. Palagay ko, wala nang makakatibag sa kung ano man ang namamagitan sa atin. Wika ng matanda habang inaayos ang kanyang pagkain. Sige ho, Manong Gregor. Masusunod ang nais nyo. Siya nga pala, kailan nyo ho ba ipapasa sa akin ang inyong lahi? Matagal ko nang inaasam na maging kagaya ninyo. Para naman ho parehas na tayo. Para naman hindi ko na kailangan magtago tuwing kumakain ho kayo sa lalim ng gabi. Sagot naman ni Kadyo. Sa tamang panahon, Kadyo. Huwag kang magmadali. Darating tayo sa oras na yan. Sagot naman dito ni Gregor. Matapos nilang mag-usap, agad naman nilang inumpisahan ang kanilang pagkain. Halos hindi na nandidiri noon si Kadyo sa ginagawa ng matanda, gawa ng sanay na siyang makita itong kumakain ng karne ng tao. Hindi na din siya gaanong nababahuan sa amoy nito sa kadahilan ng parehas na silang madungis at hindi naliligo. Upang hindi sila paghinalaang baliw kung kaya't iniiwasan nila ang mga matataong lugar kagaya ng bayan at iba pang malalawak na komunidad. May mga pagkakataon namang pumapasok sila sa mga ito, subalit inaayos muna nila ang kanilang sariling katayuan para makibagay. Ilang oras matapos ang kanilang pamamahinga, nagpatuloy na sila sa kanilang paglalakbay patungong bayan. Bibihira lang nilang pagpahingahin noon ang kanilang mga dalang kalabaw, gawa ng pinapainom ito ng matanda ng isang likidong hindi alam ni Kadyo. Bibihira kasi sa kanyang ilahad ni Manong Gregor ang mga sikreto nito dahil umiiwas din yon sa basag mutya kahit papaano. Bago tumungtong ang hapon, narating na nga nila Kadyo ang baryo na kanilang puntirya. Doon sila mananatili hanggang mag-umaga para kumuha ng pagkain ang matanda. Para hindi sila mapaghinalaan ng kung ano-ano, ninais nilang manatili sa kasulok-sulukang parte ng lugar para doon maitago ang kanilang mga dalang gamit. Sa pagtalikod ng araw sa kalupaan, nag-umpisa na silang maglakad sa baryo na siya namang naging agaw atensyon para sa mga taong naninirahan doon. Walang daan na hindi sila tinititigan ng mga ito, na para bang labis sila nitong pinagdududahan. Bukod kasi sa palaging nakangisi noon ng matanda, nanlilisik din ang paningin nito sa kahit na sinong taong kanilang makakasalamuha. Sa paglalim ng gabi, tanging sila Kadyo na lamang ang natira sa labas ng baryo. May mga kasabayan sila noong nag-iinumang mga tambay kung saan nakaantabay sa kanilang mga galaw. Manong Gregor, bumalik na kaya tayo sa pinagtalian natin ng kalabaw? Parang mapapahamak tayo rito eh. Tingnan niyo ho yung mga lasenggo na yan, oh. Konting tingin pa natin sa kanila. Siguradong pagdidiskitahan na tayo. Wika ni Kadyo. Hayaan mo yung mga yan. Mas importante ang hinihintay dito. Pag-igihan mo ang pagmamasid sa paligid. Kapag may nakita kang bahay na bumukas, sabihin mo kaagad sa akin. Sagot naman sa kanya ng matanda. Nang marinig ito ni Kadyo,
Ninais na lamang niyang manahimik para sundin ang sinabi ni Manong Gregor. Wala din naman siya noong magagawa kundi sumunod, gawa ng ito ang nagbibigay ng lahat ng kanyang pangangailangan. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nabaling ang atensyon ni Kadyo sa mga manginginom nang masipat nila itong nagsitayuan at nagmarahang tumungo sa kanilang kinaroroonan. Sa puntong yon, hindi niya mapigilang kabahan, gawa ng sa isip-isip niya, hindi malabong sila ang pakay ng mga ito. Sa paglapit sa kanila ng mga lasenggo, masaya naman sila nitong niyaya ng inuman. Siyempre, dahil sa hindi noon umiinom ang dalawa, wala silang nagawa kundi ang tumanggi. Hindi naman ito gaanong pinapansin ni Manong Gregor dahil abala yon sa pagmamasid sa buong paligid. Maya-maya pa, laking gulat na lamang ni Kadyo nang masipat niyang kinuwelyuhan ng isang manginginom ang matanda. Kapag sinabi kong uminom ka, uminom ka. Tagasan ba kayo? Bakit gabing-gabi na, nandito ba kayo? Wika ng lasing habang mahigpit na nakahawak sa damit ng matanda. Kumalma ka, iho. Hindi kami mga kalaban mo. Kung ako sa inyo, uminom lang kayo dyan. Hindi naman namin kayo pinakikialaman. Mahinahong sagot naman dito ni Manong Gregor. Nang marinig ito ng lasenggo, walang pagdadalawang isip siya nitong sinapak at kasabay nito ang mabilisan nitong pagtadyak sa ulo ng matanda. Pagsilay doon ni Kadyo, dali-dali naman siyang tumayo, subalit pinigilan siya ng matanda sa kanyang kinaroroonan. Kinakailangan nilang maging mahinahon noong mga oras na yon, gawa ng hindi pa naisa sa katuparan ng matanda ang kanilang pakay sa lugar. Kahit ilang ulit man silang bugbugin ng mga lasenggo, nananatiling hindi lumalaban ang mga ito. Nang mapagtanto ng mga panauhing yon na walang kakayahang lumaban sila Kadyo, agad din naman sila nitong iniwan. Sa pagbalik ng katahimikan sa buong paligid, marahan namang tumayo ang matanda at kasabay nito ang kanyang pagngisi habang nagsasabi ng, Akala ko pa naman malalakas ang pagsapak. Mga lampa, walang pinagkaiba sa mga mahihinang nilalang. Matapos nitong makapagwika, agad naman itong dinilaan ang kanyang mga pasa na siyang mabilisang naghilom. Hindi naman ito gaanong pinansin ni Kadyo dahil abala siya sa pagbabantay sa buong paligid. Makalipas ang ilang minuto, doon niya nasipat ang isang kubong bumukas ang pinto at kasabay nito ang pagsilay niya sa isang lalaki na merong daladalang gasera. Nagmamasid yon sa labas ng kanyang tahanan na parabang meron itong hinihintay. Pagsilay doon ni Kadyo, agad naman niya yung ipinagbigay alam kay Manong Gregor. Nang marinig nito ang kanyang sinabi, dali-dali naman nilang tinungo ang lugar ng walang pag-aalinlangan. Sa pagdating nila sa harapan ng bahay, bumungad sa kanila ang lalaking blanko ang muka na parabang nabalutan yon ng isang uri ng salamangka. Alam ni Kadyo na kagagawan yon ng matanda, kung kaya't hindi na siya nagtanong pa. Maya-maya pa, bigla namang pumasok ang lalaki sa loob ng bahay nito na siya namang hinintay nilang lumabas. Segundo lang noon ang dumaan nang bumalik ito sa kanilang harapan, dala-dala ang isang sanggol na mahimbing na natutulog. Kadyo, kunin mo para makaalis na tayo rito. Wika ni Manong Gregor. Dahil sa sinabi nito, dali-dali namang iniabot ni Kadyo ang sanggol at marahan niyong ipinasok sa kanyang suot. Matapos yan, agad din naman nilang tinahak ang daan patungo sa lugar na pinagtalian nila ng kalabaw. Dahil sa tulog na ang karamihan sa baryong yon, kung kaya't walang kahit na sino ang nakatunog sa kanilang ginawa. Nang marating na nila ang kinaroroonan ng kanilang gamit, agad namang iniabot ni Kadyo ang bata at kasabay nito ang pagsilay niya sa matanda
na walang pag-aalangang nilapa ang leeg nito. Dahil sa tulis ng pangil ni Manong Gregor, kung kaya't agad din namang binawian ng buhay ang kalunos-lunos na sangkol. Iniwasan ni Kadyo noong tingnan ng matanda habang ito'y kumakain sa kadahilan ng kitang-kita ng kanyang dalawang mata kung papaano nito sinisip-sip ang bawat buto ng walang buhay na katawan ng sangkol. Ilang minuto pa ang lumipas, naubos na nga nito ang kanyang pagkain na siya namang ikinasaya nito ng husto. Matulog ka na muna, Kadyo. Maya-maya aalis na tayo. Wika ni Manong Gregor. Matapos nitong makapagsalita, humigayon sa lupa para tingnan ang kagandahan ng kalangitan. Si Kadyo naman noon, ninais ng matulog sa tabi ng matanda para magpahinga. Habang nakapikit ang kanyang mga mata, doon inilahad sa kanya ni Manong Gregor ang binabalak nito tungkol sa pamilya niyang tumalikod sa kanya. Ayon sa matanda, kapag nakabalik na sila sa kanilang baryo, hahanapin nila ito para pagbayarin sa kanilang nagawang kasalanan. Si Kadyo mismo ang papatay sa pamilya niya nang sa gayoy maging karapat-dapat siyang magtaglay ng dugo ng isang aswang. Mas magiging makapangyarihan si Kadyo kung purong galit at puot ang kanyang nadama habang nagpapasalin siya ng dugo ng demonyo. Dagdag pa ni Manong Gregor na kapag mapagtagumpayan ito ni Kadyo, maaaring malampasan niya pa ang matanda pagdating sa pisikal at espiritual na kakayahan. Nang marinig ito ni Kadyo, hindi naman niya maiwasang magdalawang isip sa sinabi ng matanda, gawa ng kahit papaano, laman at dugo niya pa rin ang tumalikod sa kanyang pamilya. Bagaman nakakaramdam siya ng labis na galit sa mga ito, hindi yun sapat para kunin niya ang buhay ng kanyang mga magulang at kapatid. Maaaring madilim na ang kaisipan ni Kadyo, subalit ni minsan sa kanyang buong buhay, hindi sumagi nakitila ng buhay ang pamilyang minsang tumalikod sa kanya. Para hindi na sila magkaroon ng mahabang pag-uusap ng matanda, tanging pagsang-ayon na lamang ang kanyang nagawa. Bago pumatak noon ang alauna ng madaling araw, kasalukuyan na silang naglalakbay patungo sa kanilang baryo. Naging madali lamang sa kanila ang bumalik sa lugar sa kadahilanang ang kanilang dinaraanang baryo ay ang panghuli nilang dinaanan para makabalik sa dating baryo ni Kadyo. Habang papalapit sila sa kanyang kinalimutang lugar, hindi niya alam pero papalakas ng papalakas ang kanyang kaba sa dibdib. Ni hindi na siya noon nakakausap ng matino ni Manong Gregor sa kadahilanang palagi na siya noong tulala at animoy wala sa sarili. Sa pagsapit ng 5:00 ng umaga noong sumunod na araw, narating na nga nila ang bukana ng baryo. Hindi muna nila pinasok noon ang lugar sa kadahilanang mas ninais nilang magmanman sa buong paligid. Buong maghapon silang nagmasid hanggang sa sumapit na ang oras na kanilang pinakahinihintay. Sa pagtalikod ng araw sa kalupaan, marahan ang gumalaw ang dalawa para hanapin ang pamilya ni Kadyo. Sa pagkakatanda niya, maglilimang taon na ang nakakaraan magmula noong umalis siya sa kanilang tahanan. Halos hindi na niya matandaan ang kanilang bahay gawa ng napakamura pa ng kanyang edad magmula noong siya ay ipamigay. Sa pagpapatuloy ng kanilang paghahanap, meron silang nakasalubong na isang albularyo sa baryo. Kampante sila nitong sinundan sa kabila ng paninindak na ginawa ni Manong Gregor. Nang hindi na nila maatimang pagsunod nito, doon na sila tumigil para kausapin ng mahinahon ang matandang yon. Pagsilay nila sa matanda, laking gulat na lamang ni Kadyo nang masipat niya sa wangis nito ang pagmumukha ng kanyang albularyong lolo. Nasisiguro niyang lolo niya ang kaharap nila noong mga oras na yon, gawa ng yun lamang ang nag-iisang albularyo sa lugar.
Ito din ang nagkumbinsi sa kanyang mga magulang na huwag siyang ipamigay, subalit hindi ito nakinig dahil sa hirap ng kanilang buhay. Gustuhin man noong yakapin ni Kadyo ang kanyang lolo, ninais niyang panatilihing kalmado ang kanyang sarili alinsunod sa utos ni Manong Gregor. Mas itinuon niya ang kanyang wisyo noon ukol sa pangako nitong pagpasa sa kanya ng kakayahan ng isang aswang. Ilang minuto pa ang lumipas, marahan namang lumapit sa kanila ang matanda habang nananatiling walang imik. Nang medyo ilang tipa na lamang ang layo nito sa kanila, bahagya naman yung tumigil sabay sabi ng, Hindi ninyo ba alam na putok dito sa aming lugar ang ginagawa ninyo sa mga baryong inyong dinaraanan? Mas mabuti sigurong umalis na kayo para naman hindi na tayo magkasakitan. Tandaan ninyo, hindi pa gaanong kalaliman ang gabi. Kayang-kaya ko pa kayong durugin kung ito man ay aking nanaisin. Mukhang naguguluhan ka lang ata, tanda. Baka hindi kami ang tinutukoy mo. Masyado ka namang mapagbintang. Paano mo naman sa amin ipupukol ang paratang na yan? Gayong wala kang basehan. sagot naman dito ni Manong Gregor. Matapos nitong magsalita, muli nitong ipinagpatuloy ang kanilang paglalakad para hanapin ang bahay ng mga magulang ni Kadyo. Bagaman ipinagsawalang bahala na nila noon ang matanda, sunod pa rin yun ang sunod sa kanila na parabang wala na itong balak na sila'y palayuin. Nang hindi na maatim ni Manong Gregor ang ginagawa nito, napilitan na siyang pasunodin ng matandang yun sa madilim na parte ng baryo. Nagpasya na siya noon ng matanda na papatayin niya ito sa kadahilanang marami na yung nalalaman sa kanilang ginagawa. Si Kadyo naman noon, ninais na sumunod lamang dito alang-alang sa kanyang ninais na hangarin. Sa pagdating nila sa isang masukal na parte ng baryo, agad naman nilang kinaharap ang matanda. Walang kaide-ideya noon si Manong Gregor na albularyo ang kaharap nila, kaya na may naging panatag siya. Maya-maya, muli niya itong sinindak sa pamamagitan ng pagpapakita dito ng kanyang mga nanlilisik na mga mata. Dahan-dahan na din siya noong nagbabagong anyo sa paniniwalang matatakot ng lubos ang matandang yon na siyang hahantong sa pagkaripas nito ng takbo pabalik sa baryo. Subalit, nang tuluyan ng magbago ang kanyang wangis, bigla naman siyang nagtaka sa kadahilanang hindi man lang natinag ang matanda. Sabi mo kanina hindi kayong nananalasa sa ibang baryo. Sa estado mo ngayon, parang pinatunayan mo lang din na tama ang hinala ko. Wika ng albularyo. Matapos nitong makapagsalita, bigla namang sumugod si Manong Gregor at kasabay nito ang walang habas niyang pag-unday ng kanyang matatalas na kuko sa buong katawan ng lolo ni Kadyo. Ngunit sa hindi malamang dahilan, hindi niya ito nagagawang matamaan na parabang naglalaho lamang ang katawan nito sa tuwing pinagtatangkaan niya itong patamaan. Paulit-ulit ang ganoong pangyayari hanggang sa dumating ang puntong bigla na lamang natigilan si Manong Gregor sa kanyang pagsugod. Ilang minuto pa ang lumipas, wala na itong nagawa kundi ang manatili sa kanyang kinatatayuan na parabang nahuli ng sapot ng gagamba. Dahil sa pangyayaring yon, kung kaya't hindi na nag-alanga ng albularyo na ito ay kitila ng buhay sa pamamagitan ng mga usal. Tinarakan niya din yun sa noo ng pangkumbating orasyon para masigurong hindi na ito makakaligtas. Bago niya tuluyang nilisan ang katawan ni Manong Gregor, sinabihan niya itong kinakailangang magbuno ng kanyang kaluluwa ng ilang daang taon bago tuluyang malasap ang kamatayang kanyang inaasam. Ayon sa albularyo, na ang usal na pinadapo niya sa katawan nito naglalaman ng sumpa kung saan patay na ang katawan ng nilalang
Subalit ang kaluluwa nito ay naghihintay pa ring dumapo sa kanyang espiritual na anyo, ang sandatang ipinukol sa kanya ng may alam sa aral. Isa yon sa mga katakatakot na dasal na halos pinangingilagan ng karamihang nilalang. Sa pagkamatay ni Manong Gregor, dinala ng matanda si Kadyo sa tahanan nito. Pansamantalang kinupkupyo ng albularyo, lalo pat nalaman nito na hindi pa yon nasasalinan ng pagiging aswang. Ilang araw matapos ang insidente, nalaman ng matanda na si Kadyo ang binatang kanyang nakuha, kung kaya't nagpa siya itong doon na yon patirahin sa kanya. Sa pagtagal ng panahon ng paninirahan doon ni Kadyo, doon niya napag-alaman na matagal na palang namatay ang kanyang mga magulang at kapatid dahil sa isang sunog na tumupok sa kanilang tahanan. Kahit hindi man katanggap-tanggap ang mga nangyari sa kanyang nakaraan, pilit niya pa yung itinatak sa kanyang puso bilang isang aral na kailangan niyang matutunan. Ilang taon pa ang lumipas na nung balik na ang dating Kadyo na nakilala ng kanyang lolo. Tuluyan na niyang iwinaksi sa kanyang katauhan ang naging karanasan niya kay Manong Gregor upang hindi na yon gaanong lumala. Nang magkaroon na ng asawa si Kadyo, doon pa lamang siya humiwalay sa kanyang lolo para mabuhay sa kanyang sariling mga paa. At noong nagkaanak na sila ng kanyang asawa, paulit-ulit niyang ikinukwento sa mga ito noong minsan siyang naging isang alagad na aswang.